So yun ako, magandang araw para matuto. Welcome back sa YouTube channel natin or sa Facebook. Kung sa Facebook mo ito pinapanood, ako po si Architect Ed. Yung last video na pinakita ko sa inyo, kung kakasya ba ang 100,000 pesos sa isang bahay, ay gumamit tayo ng concrete hollow blocks. Kumasya ba? Kung hindi nyo pa napapanood, panoorin nyo tong video na ito. This time, may mga nagre-request, Architect, gawin mo naman, subukan mo naman gawin yung lightweight lang. Yung tinatawag nilang cladding. Pero ang totoo, mali yung term na cladding para dito. Ang mas appropriate technically is sidings. No? Kasi pag sinabing cladding, meron ng wall, pinatong mo lang yung cladding. Pero dahil nga yung mismong ilalagay nating dingding, yun mismo yung structure. So, gamitin natin yung term na sidings. No? So, fiber cement board sidings na bahay. No? Yung tawag nila Hardiplex, pero yung Hardiplex kasi ay brand. So, ang tamang term, generic, ay fiber cement sidings na bahay. Kakasya ba ang 100,000 pesos para dyan? O di, tignan natin. Check this out. So, magandang araw para matuto. Welcome back sa YouTube channel natin or sa Facebook. Naalala nyo pa ba itong bahay na to? So, ito pa rin yun, yung ginamit natin experiment doon sa nauna nating video. Pero ito naman, this time ay gagamit tayo ng fiber cement sidings on light gauge steel frames. No? Ibig sabihin ng light gauge steel frames, maliit o manipis yung thickness ng metal frame. This time, gagamit tayo ng sikat na sikat, no? Lalo na sa social media, sikat na sikat to yung tubular. No? For the interest of those na dun familiar. No? At para lang sa para lang sa costing. No? For the sake of costing. Titingnan natin kung yung nakasanayan na nating mapanood sa social media ng mga gumagawa ng mga lightweight na mga bahay. Ito yung ginagamit nilang framing. So dito gagamit tayo ng 2x6 na tubular sa vertical at yung horizontal naman gagamit tayo ng 2x6 na C purlins. Ang thickness pareho natin gamitin is 1.2 mm. Yan yung karaniwan. Tapos gagamit tayo ng sidings na fiber cement board na ang thickness ay 6 mm or 1/4 inch. So, tingnan natin magkano ang aabutin ng material cost. Considering na dun sa nauna kasi nating experiment, material cost lang yung kinumpute natin. Walang labor. No? So, ganun din ang gawin natin ditong treatment. Tingnan natin kung magkano ang kalalagyan nito. Magkano ang magiging cost ng ganitong sukat. 5 by 4 or 20 square meters na bungalow house. Basic layout. Okay, so ngayon may costing na tayo, no? Maalala nyo, nung previous na model using CHB, meron na tayong mga cost para sa roof framing, ano pa ba? Sa foundation. Pero yung foundation dito, dahil nga mas magaang siya, medyo ni-reduce natin. Pero yung mga sa doors, windows, yan, yung structure ng roof, yung GI roofing, plumbing, electrical, etc. ay exactly the same naman. No? So, i-run down lang natin. No? So, dun sa site preparation and foundation, nagbago siya. No? Kasi nga, gaya ng binanggit ko, gumaang yung structure. So, 31,250 yung inabot. Para sa sidings and tubular framing, ito nagbago rin. No? From CHB material, ngayon, sidings na siya na fiber cement board na 1/4 inch, no? Or 6 mm. And then, ginamit natin yung 2x6 by 1.2 na GI tubular. Welded
Tapos blind rivets yung ginamit natin para doon sa sidings connection to framing. And yung pinaka-track niya, yung mga horizontal, ginamit na lang natin 2x6x1.2 na GI purlins. Ang naging total, 52,540. Yung roof structure, the same pa rin, 35,050. Yung GI roofing, 20,400. Yung doors and mga door jambs, kasama na yung mga screws, hinges, mga lock sets, mga anchors, 17,600. Toilet and plumbing, ganun pa rin, no? 30,500. Septic tank, syempre kailangan yon para maging livable ito, magamit natin yung banyo. Ang septic tank, 23,350 pesos. Yung electrical, ganun pa rin, 23,050. Yung bare floor, no? Yung pagkikinis natin ng floor, no? Ganun pa rin, 6,500, walang tiles, no? Just bare cement, smooth na flooring. And yung mga miscellaneous nga, no? Kagaya na allowance, no? Meron ding mga ginamit na adhesives, glue, silicone, etc. Mga bolts and nuts, etc. Miscellaneous ay 11,000. So ito yung naging total, no, ng lahat, no? Compared doon sa nakaraan, ang naging total niya ay ito. Now, remember, no, itong ginawa natin compared doon sa CHB, no, may difference lang ng mga 10,000, no? Pero syempre, pag sinama mo na yung labor cost, mas makakatipid ka pa rin dito sa sidings. No, bakit? Kasi wala nang plastering. Pagkatapos mong mabuo yung interior tsaka exterior sidings niya, ready for painting na yan, no? Ipapatch mo lang yung mga dugtungan. Tapos, iwa-watertight mo rin para hindi pasukin ng tubig, no? So, mas mabilis yun. Kung lalagyan mo na yan ng labor, in case na, siyempre, gagamit ka ng mga welders, no? Mga carpenters, painters, mas makakatipid ka rito ng dihamak. Dahil mas mabilis yan gawin, wala nang plastering. Ready to accept any finishes na siya. Pero again, yung ginamit nating mga framing dito ay based sa kung ano yung available. Kaya ginamit natin tubular kasi palaging nakikita natin tubular yung ginagamit ng mga gumagawa ng mga ganitong klase ng structure. Pero ako nga, hindi ako pabor sa tubular, mas pabor ako sa channel. Pero for the purpose of costing, syempre, mas mahal yung tubular, di ba? So, doon tayo pumunta. Pero kung gagawa ka nito, gagamitin mo aluminum framing, gagamit ka ng mga light gauge na aluminum framing, baka mas mura. Especially, yon ay hindi mo i-weld. Puro mga rivets yon, no? So, yun yung mga pwede nating consider. And, most especially, hindi natin sinasabi na itong design na ito ay talagang based sa structural standards na kayang ma-withstand yung bagyo. In fact, wala tayong binanggit nga natin, wala tayong engineer na nag-design ito. Ginawa natin, binuo lang natin siya based sa kung ano ang materials for the purpose of costing. So, ang naging primary na consideration natin ay yung sagot sa tanong na magkano. Pero kung matibay ba yan, no? Yan ba ay makaka-withstand sa 8.4 na lindol at napakalakas na bagyo? Kailangan natin ng engineering. So always remember, ang ginagawa natin ay experiment. Hindi natin sinasabi na ito ay safe talaga para sa lahat ng condition. Safe ito kung lalagyan natin ng engineering. Mayroong magdi-design na structural engineer. Now, yung mga presyong pinakita ko sa inyo are based sa current prices habang nag-uusap tayo ngayong August 18, 2026. So, by the time na pinapanood mo ito, ngayon, yan. So, tingnan mo yung oras, tingnan mo yung petsa.
baka iba na. Baka iba na yung price. Pero yan ang price ngayong panahong ito. No? So pwede mo na lang i-add yung percentage ng nagkaroon ng inflation, no? During the time na mapanood mo ito. So sana hindi ganun kalaki yung magiging price difference. And again, yung cost na pinakita ko sa inyo is lamang, no? Material cost only. No? Dahil nga, ina-anticipate natin na magtitipid ka talaga sa labor para pumasok yung 100,000. Meaning, baka mag-DIY ka. So, yun yung gusto kong linawin dito. So, yung pinakita natin ay material cost only. Okay? So, maraming salamat po. Sana nag-enjoy kayo sa panahon na ito na natuto at nagpapasalamat po ako sa patuloy na pag-support ninyo. Kung first time mo dito sa channel, subscribe ka na. I-share mo sa iba. At meron din tayong Facebook page. Okay, so maraming salamat po. Ingat po tayong lahat ha. Kita po ulit tayo susunod. Ako po si Arket again. Bye!